Bahaging agenda ang pagpawalag lehitimo sa karapatan ng mga Hudyo sa lupaing ito. At syempre, ang mga ugat ng pagiging Hudyo ni Jesus. At yan ang ginawa ng mga Nazi. Ginawa nilang Aryan si Jesus. Ikinararangal ko makapanayam dito sa quad si Tricia Miller, pinuno ng Christian Outreach ng Camera, isang organisasyong nakatuon sa tamang pag-uulat tungkol sa gitnang silangan. Gaano natin kailangan yan ngayon, Tricia? Maligayang pagdating! Salamat. Masaya akong narito, Flor. Masaya akong makasama ka dahil matagal na tayong magkasama sa trabaho mula pa noong nasa City Hall ako sa Jerusalem. At hindi ko alam kung ako lang ba ito, Trisha, pero parang sa tingin ko nitong nakaraang taon at masasabi ko pa nga mula nang mapatay si Charlie Kirk, Ooh. may nagbago o baka may unti-unting nabubuo. At mayroong isang tuso at sinadyang kampanya para muling buhayin ang Kristiyanong anti-Semitismo sa mundo. Paranoid ba ako? Hindi ka naman. Bumilis pa ito matapos ang pagpatay kay Charlie Kirk. Ngunit ang tunay na naging punto ng pagbabago ay noong Oktubre 7, 2023. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa simbahang Kristiyan o sa mga Kristiyanong komunidad sa buong mundo. Oo, nakita nating lahat ang malalaking demonstrasyon sa mga kalsada ng pangunahing lungsod noong ikawalo ng Oktubre. Oh. At kasabay nito, nagsimulang magtaka ang mga Kristiyano kung ano ang nangyayari. Hindi lahat ng Kristiyano. Milyon-milyon pa ring ebanghelikal na Kristiyano ang matibay na sumusuporta sa Israel. Oh. Gayunpaman, inaatake ang komunidad na yon. Oh. Simula dekada 90, inaatake na ang suporta nila sa Israel. Talaga? Pero pagkatapos, nagsimula ito sa mga Palestinian na Kristiyano na may napaka-organisadong agenda ad, isang nakakakumbinsing kwento. Alam nila kung paano magsalita sa paraang Kristiyano at tinarget ang suporta ng kanduraning Kristiyano para sa Israel simula noong dekada 90, lalo na ang mga ebanghelikal. Dahil dahil yon ang dapat mangyari. Oo, dun nga yun. Pero pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, lalo na nang nagsimulang pumasok ang Israel sa Gaza para alisin ang Hamas, Oh. naging sobrang mapaniranang kwento tungkol sa lahat ng ginagawa ng Israel na napaisip tuloy ang mga Kristiyano. Well, meron ka ring news cycle na sobrang tutok lang sa isang conflict sa mundo. Kasi syempre, parang walang 150,000 limong na batang namatay sa Sudan at wala nang iba. Araw-araw may pinapatay na Kristiyano sa Nigeria. Parang wala nang ibang mahalaga, mukhang ganon. Kung walang mga Hudyo na sangkot. Walang Hudyo, walang balita. Kaya meron kang pag-atake sa mga Kristiyano ng 24 na oras na mainstream news cycle at social media. Na yon, araw-araw nating natutuklasan na talagang sinadya, alam mo yon, na binabaha ng propaganda ng Qatar at China at Rusya, mga kaaway ng Kristyanismo. Kapag iniisip mo. Pero naimpluwensyahan nila, di ba? Tama yan. At ang mga Kristiyano na nakaupo lang sa simbahan at hindi alam ang nangyayari ay madaling maimpluwensyahan ng media at pati na rin ng isang Kristiyanong pananaw sa kabilang panig na nagsasabing, dapat daw ang mga Kristiyano ay para sa kapayapaan. At naririnig din natin na ginagamit ang salitang katarungan at iyan ay isang bagay na dapat nating pag-usapan, ang issue ng katarungan. At ano nga ba ang ibig sabihin yan? Parang naging bihag na ito. Oo, nabihag na nga, di ba? Kailangan nating bawiin ang salitang iyon. Kailangan nating bigyan ito ng kahulugan at bawiin ito. Pero kapag sinabihan ng mga Kristiyano na dapat para tayo sa kapayapaan at katarungan, parang hindi naman pro-kapayapaan ang Israel. At paano naman yung lahat ng mga paninirang puri na sinasabi tungkol sa nangyayari sa Gaza? Genocide, tagutom, lahat ng yon ay paulit-ulit ng napatunayang hindi totoo. Malinaw na sa kamera, marami kaming ginawa para pabulaanan yon. Kahit ganon, mahirap kontrahin ang kasinungalingan kapag kumalat na ito. Mahirap talaga, lalo na kapag kumakapit ang kasinungalingan. Sinusundan pa ito ng mga larawan, totoo o hindi, dahil alam natin, Karamihan sa mga ito ay hindi totoo. kadalasan hindi totoo ang mga ito. Hindi talaga nagugutom ang bata, kundi may sakit lang. Alam mo, yung mga larawan ng batang humihingi ng pagkain, kahit na mas marami ng pagkain ang pumapasok sa Gaza ngayon kaysa dati, Ikapito ng Oktubre. alam natin ito at common sense na rin. Pinapasinungalingan ng datos ang mga kasinungalingan na ito. Hindi na mahalaga yun ngayon dahil emosyon at propaganda na ang usapan.
Para sa akin, parang nabubuhay tayo sa panahon ni Joseph Goebbels bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ganito rin nagsimula ang Holocaust. Pero may iba pang nangyayari, di ba, sa komunidad ng Kristiyano. Hindi ba, Tricia, na ito yung usapin ng Katoliko laban sa Protestante, Katoliko laban sa Ebanghelikal, at yung muling pag-usbong ng replacement theory? Kuwentuhan mo pa kami ng kaunti tungkol dyan para sa mga manonood natin na hindi gaanong pamilyar sa mga nangyayari sa loob ng mundo ng Kristiyano. Replacement theology ang tawag natin dyan ngayon. Nagsimula ito sa sinaunang simbahan. Ilan sa mga unang ama ng simbahan ang nagturo nito noong unang at ikalawang siglo. Hindi pa nila tinawag na ganun nun, pero itinuturo na nila na isinumpa ang mga Hudyo, na itinakwil ng Diyos ang mga Hudyo, na ang simbahan at mga Kristiyano ang pumalit sa mga Hudyo at Israel sa layunin ng Diyos. Kaya tinatawag natin itong replacement theology. Kaya sa madaling salita, hindi na ang mga Hudyo ang mga piniling tao, kundi ang mga Kristiyano na, dahil pinalitan nila ang mga Hudyo ng tanggihan ng mga ito si Jesus. Tama. Siguro, iyon ang kwento. Tama? At iyon ay talagang muling lumalakas na yon. Palagi naman itong nariyan. Iyon ang magtulak sa simbahan ng Alemanya noong dekada 30 na sumang-ayon sa mga nangyari. Ibig kong sabihin, iniisip talaga nila na iyon ang nararapat sa mga Hudyo. Oo, nangyayari na ito 10 o 20 taon bago ang dekada 30. Unti-unti na naman itong nabubuo, palagi na lang. Oo, sa loob ng 400 taon, pinalawak pa ng mga Aleman na teologo ang mga ideyang nasa mga isinulat ni Martin Luther tungkol sa mga Hudyo. Totoo, noong 1900 naging madali na lang ito. Ang simbahan sa Alemanya ay lubos ng handang sumang-ayon sa mga nangyari dahil naniniwala silang iyon ang nararapat sa mga Hudyo. At ang akin ikinababahala ay nangyayari na ulit ito ngayon sa simbahang ebanghelikal. Nangyayari na ito sa simbahang Katolika at sa mga pangunahing simbahang Protestante. Malayo na ang narating. Nababahala ako kasi nangyayari na rin ito sa ebanghelikal na simbahan. Dahil sa kakulangan ng kaalaman at hindi pag-unawa sa Biblia, lalo na mula Genesis at ang walang hanggang tipan ng Diyos kay Abraham, hindi ito nauunawaan sa pananaw ng Kristiyano. Tama ka. Pero hindi ba, Tricia, nakabase rin ito sa edad? Hindi ba't parang tinatarget nila ang pangunahing problema sa ebanghelikal na komunidad na ang susunod na henerasyon ay parang bina-brainwash? Tama ka. At habang mas bata ang mga tao sa simbahan, mas kaunti ang kanilang kaalaman sa Biblia. Ang pinakamalakas na suporta sa Israel ay galing sa mas matatandang henerasyon. May ilang mga Kristiyanong organisasyon na gumagawa ng magagandang gawain para sa mas batang henerasyon. At may ilang natatanging kabataan na sumusuporta sa Israel. Kailangan lang natin ng mas marami pa. Marami lang tayong pinagdadaanan. Hindi ba? Kaya ikwento mo naman sa akin ng kaunti tungkol sa mga ginagawa mo para subukang balansehin o kontrahin ang ganitong klaseng negatibong lason na kumalat na sa ilang bahagi ng simbahan. Sa loob ng kamera, minomonitor ng kamera ang lahat ng media sa Ingles, Espanyol, Hebreo at Arabe. Kaya may pagtutulungan ang mga Kristiyano at Hudyo para bantayan ang mga kaganapan sa mundo ng Kristiyano tungkol sa Israel. Tama. Kaya binabantayan namin ang lahat ng media, lahat ng mga organisasyon, kung ano nangyayari at nilalabanan ang maling teolohiya, kakulangan ng kaalaman sa kasaysayan, at lahat ng kasinungalingang paulit-ulit na sinasabi. Talagang isa itong sadyang planadong kampanya ng indoktrinasyon. Totoo. Mahirap talaga, pero hindi lang ito tungkol sa Kristiyanong kabataan, kundi sa buong nakababatang henerasyon na kumukuha ng balita sa Instagram at TikTok. Tama yan. Alam mo, noong namatay si Charlie Kirk at na-interview niya ako minsan sa gitna ng digmaan, sobrang humanga ako sa kanya kasi napakatalino niya. Ang dami niyang nabasa. Kaya niyang magbigay ng sermon tungkol sa Torah na mas magaling pa sa karaniwang Hudyo. Seryoso ako, ganun siya katalino. Nagsulat pa siya ng libro tungkol sa Sabbath. Para sa Diyos. Nang namatay siya, nakita ko lang, parang naramdaman ko na pinipigilan niya ang pagbagsak ng dam para sa mga kabataang kontra Israel na Israeli. At nakita ko ang bitak na iyon. At talagang nakakabahala yon. At ngayon, syempre, meron na tayong mga napakalason at mapanirang karakter tulad ni Tucker Carlson.
Isa ba siyang influencer? Malaki ba ang impluwensya niya? Oh, marami na akong nasabi at naisulat tungkol kay Tucker Carlson. Ibahagi mo sa amin ang iyong... Noong Nobyembre sa GPO Christian Media Summit, nagsalita ako tungkol dito dahil kamakailan lang ay sa isa sa mga panayam niya, sinabi niya at tinawag ang Christian Zionism na isang brain virus. Nakita ko yon. Ako lang. At ngayon, mas galit siya sa mga Kristiyanong syonista kaysa kanino man. Oo. Pero bago pa man yun, marami na siyang na-interview ng mga tao na binigyan lang niya ng libreng plataporma. Hindi niya ginawa at hindi siya umakto bilang mamamahayag kahit kailan. Hindi siya orihinal. Pinapayagan lang niya ang mga taong lubos na mapanira sa mga Hudyo at Kristiyano na magsalita. Binibigyan niya siya ng plataporma. At isa sa mga inimbitahan niya ay si Monter Isaac, na isa sa mga pangunahing tao na nangunguna sa buong naratibo ng Kristiyanong Palestino. Isa ba siyang Kristiyanong Palestino? Talaga? Siya talaga ang nagdudulot ng pinsala at nagpapakalat ng propaganda. Oo, binigyan lang siya ni Tucker ng maraming oras para magsalita ng kasinungalingan tungkol sa pagbabago nila ng kasaysayan, pati replacement theology, nang walang kumukontra. Hindi yun ang tawag niya dati, pero ganun ang paniniwala niya. Binago nila ang kasaysayan para sabihing hindi katutubo ang mga Hudyo rito. Tama yon. Ang mga Palestino, kumbaga mga Arabo sila, pero nagsimula lang nilang tawagin ang sarili nila na Palestino noong dekada 60. Pero gayon pa man, ang mga taong tinatawag ang sarili nilang Palestino ngayon, sinasabi na lang sila ang mga katutubo ng lupang ito. Sobrang nakakagulat ito sa pananaw ng Kristiyano kapag tinutukoy nilang Hudyo ang mga nagsasabing Hudyo sila rito ngayon. Ang lahat ng mga Hudyo na narito ngayon ay nagsimulang dumating lamang dito noong mga 1800. Sige, kung wala talagang Hudyo dito, 2,000 taon na ang nakakaraan, ibig sabihin, hindi Hudyo si Jesus nang ipinanganak siya. Oo, Pero di ba ginawang Palestino siya? siya ay Palestino. Ngayon, binigyan nila siya ng kafiye. Ganyan ang ginawa ng mga Nazi. Ginawa nilang Aryan si Jesus. Nakakabaliw. Pare-pareho lang ang taktika, ginagamit ng iba, para gawing hindi lehitimo at idemonyo ang mga Hudyo. Ngayon, muling sinusulat nila ang kasaysayan ng lupang ito, na hindi ginawa ng mga Nazi dahil Alam mo, noon wala pang Israel. hindi pa ito estado noon. Pero ngayon ay agenda na ang pag-alis sa lehitimong karapatan ng mga Hudyo sa lupaing ito. At syempre, ang pinagmula ni Jesus bilang isang Hudyo. Sino ang namatay? Ikaw ba? Itinatanggi nila ang kasaysayan at malinaw na pati mga archaeological na natuklasan dito. Paano nila nalalampasan yon? Ano sa tingin mo at binabago pa nila ang Biblia? Ginagawa At mula sa Kristiyanong pananaw, Hindi na nila sinusunod ang lumang tipan. maraming Kristiyanong pastor ang naniniwalang hindi na kailangan ang lumang tipan. Nagsisimula ang bagong tipan sa Ebanghelyo ni Mateo, kung saan ang unang kabanata ay talaan ng angka ni Jesus. Tama. Lahat sa talaan ng angka na yon ay Hudyo, kaya kailangan talaga nilang itanggi iyon. Anong ginagawa nila? Talagang binabalewala nila ito, oo. Wow. O kaya binibigyan nila ito ng ibang kahulugan. Layunin kong ipaintindi sa mga Kristiyano na ang mga lugar na binanggit sa Ebanghelyo kung saan naroon si Jesus ay totoong umiiral. Pwede ka pa rin pumunta dito o kahit na yon. Hindi ito isang kwentong pantasya na nangyari lang sa kung saang lugar. Biglang lumitaw si Jesus sa kasaysayan at naging unang Kristiyano. Pero hindi siya ang unang Kristiyano. Tinawag siyang rabbi ng mga tagasunod niya. Isa siyang Hudyo at dinala sa templo sa 8 araw. Alam mo na yon. Alam mo ba, ngayon ko lang talaga napagtanto ito at ikinahihiya akong sabihin yon dahil 25 taon na akong nakatira sa Israel at madalas din akong pumunta rito noon. Pumunta ako sa Copernicum kamakailan lang, mga ilang linggo pa lang ang nakalipas. Nasa Tiberias kami noon. At pumunta ako sa sinagoga ni Jesus. Tama. Parang, Ito ang shul ni Jesus, tama yan. At ako, syempre, alam ko lahat ng sinasabi mo. Pero yung aktual na nandoon ka sa lugar kung saan ito ang sinagoga ni Jesus at ito ang kanyang yeshiva. tama yan. Nakakabaliw talaga. At sa mga ebanghelyo, sinasabi doon na binuksan niya ang balumbon dahil nagbasa siya. Ibinahagi na ito sa sinagoga nang pumunta siya roon. Ano ang binasa niya? Mula sa balumbon ni Isaías. Syempre, ano pa bang babasahin niya? Tama. At hindi rin naiintindihan ng mga Kristiyano na wala pang bagong tipan noon. Hanggang sa siya ay namatay at ilang daang taon pa ang lumipas. Kaya ano ang binabasa ni Jesus? Ano ang binabasa ni Apostol Pablo?
Anong binabasa nilang lahat? At sino sila? Oh, lahat sila ay mga Hudyo. Oh, at nalaman ko rin na si Pablo ay si Saulo. Oh. Kaya alam ko na. Pagkatapos, pumunta rin ako sa Magdala. Na ibang usapin pa tungkol sa mga unang Kristiyano. Ibig kong sabihin, nakakalungkot talaga. Trisha, hindi ba't nasa ganitong sitwasyon tayo ngayon? Nung deputy mayor ako ng Jerusalem, mahalaga talaga sa akin ang koneksyon ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Para mapanatili mulat ang mga tao, pati na rin ang mga Hudyo, at maging isang mapagpatuloy na lugar para sa mga Kristiyanong pumupunta roon. At ang kabaluktutan ng mga nangyayari ngayon, sa huli, ay gawa ng mga taong may Islamistang agenda. Iyan ang kabalintunaan. Yung mga taong papatay sa'yo dahil Kristiyano o Hudyo ka, sila rin ang pinagtatanggol ng ilang Kristiyano sa mundo. Tama iyon. At noong mga panahong nasa posisyon ka na yon, tinulungan mo ako sa mga datos dahil nilalabanan ko noon ang mga atake, ang mga paratang tungkol sa kung paano inaapi ng mga Hudyo ang mga Kristiyano sa Israel, lalo na sa lumang lungsod. Tinulungan mo akong ipakita gamit ang datos kung paano hinaharap yon. At pareho pa rin ang sitwasyon na yon. Ang simbahan sa Tabia, sabi nila mga Hudyo raw ang nagsunog. Pero sa totoo lang, walang simbahan na nasunog. Oh, At hindi mga Hudyo ang gumawa nun. hindi. Kaya tuloy pa rin ang parehong kasinungalingan. May mga kasinungalingan at laging may mga pasaway dito at doon na kailangan naming harapin. At oo, palagi naming hinaharap ang mga ganoon sa lungsod. Pero lahat ay pinalalaki gaya ng sabi mo para siraan ang mga Hudyo. At alam mo, ang nakakalungkot para sa akin, lumaki ako sa Gibraltar, isang teritoryo ng Britanya, kung saan katoliko ang kapaligiran. Katoliko iyon. At alam mo, parang ang pamilya ko ay pinalayas mula sa Espanya ng mga katolikong hari. Ginugol namin ang daan-daang taon, lalo na sa nakaraang isang siglo sa pagsasaayos ng ugnayan ng Kristiyano at Hudyo. At sa tingin ko, medyo naging matagumpay kami. At ngayon, mayroong mapuot na kilusan na sinusubukang baligtarin ang lahat ng pagsisikap na yon sa pagpapalapit ng mga panig. Sa huli, political ito. Hindi ko alam kung theological din o pareho. Pareho. Balik tayo kay Tucker. Malaking papel niya dyan. Oh. Napaka. Ang mga sinabi niya ay talagang nakakahati. Hinahati niya ang mga Kristiyano laban sa kapwa Kristiyano. Mga Kristiyanong sumusuporta sa Israel. Mula sa mga Kristiyanong sumusuporta sa Israel, napapabago niya ang ilan. Terry, Sige na. Pero hinahati niya ang mga Kristiyano at Hudyo at masakit ito para sa akin dahil karamihan ng ginagawa ko sa kamera ay para pag-isahin sila. Matagal nang nangyayari yan, mga 30 o 40 taon na. Ang buong, alam mo, kakilakilabot na 2,000 taong kasaysayan ay nababaligtad. Pero dahil sa mga sinabi ni Taker, bumabalik sa dating gawe at lalo pang nagdududa ang mga Hudyo sa mga Kristiyano. Isa sa mga laban namin ay ang duda ng mga Hudyo kung bakit sila sinusuportahan ng Kristiyano. Alam mo, para matulungan silang maintindihan. Pero isa pa, inilalaban ng mga Kristiyano sa mga Hudyo sa pamamagitan ng paninira. iyan mismo ang ginagawa nila. At sa tingin mo ba ginagawa niya ito? Sa palagay mo ba ginagawa niya ito para sa pera? Ibig kong sabihin kapag iniisip mo. Hindi ko alam. Noon, mga 10 taon nang nakalipas, hindi naman siya laban sa mga Hudyo. Maliban kung di niya pwedeng sabihin yon dati. O baka naman, pinipigilan lang niya noon. Maliban kung ngayon lang niya sinabi kasi wala na siyang kailangang panagutan sa sinuman. Iwan ko, nakakapagtaka. Alam ko parang tagahanga talaga siya ng Israel. Ang nakakabaliw, hindi naman siya lumaki sa ganong pamilya. Oo, alam ko. Hindi ko alam kung pera ang dahilan, kung dahil wala na siyang kailangang panagutan sa sinuman, o kung ano ang nangyayari sa puso niya. Pero siya, kapag sinasabi niyang, nabasa ko ng Biblia at alam ko ito, hindi totoo, hindi niya alam. Lahat ng sinasabi niya ay nagpapakita na wala talaga siyang alam tungkol sa Biblia. Inuulit lang niya ang naririnig niya. Inaangkin niyang ginagawa niya ito bilang isang Kristiyano. Nakaka-offend yon para sa akin kasi hindi naman siya nagpapakita ng pagiging totoong Kristiyano. Naniniwala ka ba, Trisha, na nakita na natin ang pinakamasama? Lagi kong sinasabi na lumalala muna bago gumanda ang mga bagay. Sa tingin mo, lalala pa ba ito? O sa tingin mo ba nagigising na ang mga tao o hindi pa talaga tayo umaabot doon? Hindi ko alam. Umaasa rin ako na ito na ang pinakamasama, pero di ko talaga alam. Ang sigurado ko lang, nabawasan ng audience si Tucker. Oo. At nabawasan pa ang ilang taga-suporta niya. At baka, senyales na rin niya yun, oo. Na umabot na talaga sa sugdulan.
na sobrang sama na kaya ang mga tao ay nagsisimula ng tumalikod. 80% ng kanyang mga palabas o 90% ng kanyang mga palabas ay tungkol lahat sa Israel. At sila, sabi niya, bakit lahat ng tao ay pinag-uusapan ng Israel? Obsesyonado siya. Gaya ng lahat ng napopuot, obsesyonado rin sila. Obsesyonado. Ang antisemitismo, gaya ng sabi ni Charlie, ay parang virus sa utak. Isang pagkabulok ng utak. Pagkabulok ng utak. Ganyan lang sila tumingin. Sa antisemitikong pananaw nila, sinusuri ang mundo. Alam mo, Tulad ng sabi mo, hindi mahalaga ang iba pang nangyayari sa mundo. kahit laban sila sa mga Kristiyanong sinasabi niyang kinakatawan at ipinagtatanggol. Oo, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Pero kapag may Kristiyanong naduraan sa matandang lungsod, sinasabi nilang ganyan lahat ng Hudyo. Ganyang demonisasyon. Kahit iilan lang naman ang pasaway, gaya ng sabi mo. Oo, may ilang insidente na nangyayari, pero palaging inaaksyonan yun. Palagi. At agad namang inaaresto ang mga tao at inaaksyonan sila. Tiyak na tiyak. At napakaliit lang talaga ng bilang ng mga insidente. Oh. Iyon pa rin ang lumalabas sa balita. Trisha, ano ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa? Sa trabaho na ginagawa mo. Pagdating ko sa Israel, isa sa nagpapalakas sa akin ay ang mismong pagiging narito. Mas gusto ko talagang nandito kaysa sa kahit saan pa dahil ang mga tao dito ay totoo at nauunawaan kung ano ang totoo. Nauunawaan ang katotohanan. Marami sa kanluran ang nagbubulag-bulagan at ayaw tanggapin ang nangyayari. Natatakot ang mga tao. Pero ito rin ay parang, alam mo yon, yung gusto nilang magbulag-bulagan at ayaw nilang harapin ang katotohanan. Ang pagiging nandito ay nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. At pati lahat ng kasamahan ko sa mundo ng Hudyo at Kristiyano na nakakaunawa sa tunay na nangyayari. At talagang naniniwala ako na sa huli, ang katotohanan ang magwawagi. At yon ang nagbibigay sa akin ng pag-asa na kung patuloy lang natin sasabihin ang katotohanan at kailangan mo talagang ulit-ulitin ito dahil patuloy namang nagsisinungaling ang kabilang panig. Naniniwala akong sa dulo, ang katotohanan ang magwawagi. Sam-ayon ako sa iyo. Sa tingin ko, katotohanan ang nagwawagi. Meron tayong masakit na kasaysayan na nagpapatunay na sa huli, mabubuti ang nagtatagumpay. Ngayon, gaya ng alam mo, nahuli tayo sa digmaang ito laban sa pinakamalaking lason ng pampulitikang Islam na nagmumula sa Iran at nakapatay na ng napakaraming Amerikano. Ganito pa rin ang propaganda na Hudyo ra ang nagtulak kay Trump at ito ay digmaan ng mga Hudyo. Alam mo, 9 na araw ako sa UK, 7 araw sa Scotland at 2 araw sa London bago ako pumunta rito. Marami akong talumpate at nakipagkita sa iba't ibang grupo. At napakalakas talaga ng suporta para sa Israel mula sa mga Kristiyano sa UK. Oo, at kailangan malaman ng mundo yon. Kailangan malaman ng Israel yon dahil ang nakikita mo sa media at sa mga leader nila, parang sobrang laban sa Israel ang UK. Tama ka. Nasa alanganin sila dahil hindi lang basta laban sa Israel, kundi dahil parang sumuko na sila sa Islamismo at ginawa na nilang paraan ng pamumuhay yon. At hindi na nila pinaninindigan ang sarili nilang mga Kristiyanong pagpapahalaga. At natatakot sila gaya ng sabi mo, pero kailangan malaman ng Israel. May matitibay na Kristiyano doon. Hindi sila marami, pero may mga talagang matitibay na Kristiyano. Kailangan kong sabihin, lahat ng taxi driver na nasakyan ko sa Scotland o UK, mahilig talagang makipagkwentuhan. At alam nila ang lahat ng nangyayari. Wala akong naging taxi driver na, kahit hindi nila alam kung sino ako o kung ano ang paniniwala ko, ay gustong ipaalam sa akin na sawang-sawa na sila sa kanilang mga gobyerno. Pagod na sila sa takeover ng Islam sa bansa nila at gusto ng lumaban. Ako, Kaya ang karaniwang tao, yung ordinaryong tao sa kalsada, ay nagigising na. talaga nakikita ko yan. At nakikita ko rin, alam mo, may mga magagaling akong kaibigang Kristiyano sa UK, tulad ni Reverend Hayley Ace, na gumagawa ng napakagandang trabaho. Alam mo, pati sina Kirk at iba ko pang kaibigan, naniniwala ako nagigising na ang mga British. Ang tanong lang, huli na ba o hindi? Yan ang tanong sa akin. Sa Amerika, hindi pa tayo umaabot doon pagdating sa bagay na yon. Hindi pa masyado, pero sa kasamaang palad. Pero hindi naman ganoon kalala. Hindi naman ito gaanong nahuhuli. Pero hindi naman ito kasing lala ng sa UK. Kaya siguro yon ang gusto kong sabihin. Gaano pa ba kalala ang kailangang mangyari bago magising ang mga tao at maintindihan kung sino talaga ang kanilang mga tunay na kaaway? Sa tingin ko, ganyan nakalala sa UK.
Kung doon nang gagaling ang pag-asa, kasi yun ang sabi ng mga tao roon. Sam-ayon ako sa'yo. Nagigising na sila at tingnan natin kung nagising sila sa tamang oras. Ooh. Magdasal tayo. Trisha, napakaganda ng ginagawa mo. Salamat sa pagiging pinakamahusay na ambasador ng relasyon ng Kristiyano at Hudyo. Kailangan namin ang kakamping tulad mo. Palagi kong sinasabi sa mga Kristiyano kong kaibigan kapag iniimbitahan akong magsalita. 100 taon na ang lumipas, mag-isa lang kami noon. Tama yon. At ngayon, hindi na tayo nag-iisa. Alam natin ang pagkakaiba. Hindi ka nag-iisa. At alam natin ang pagkakaiba. Solidarity trip ito, noong Mayo, 2024. Kung saan Kristiyanong leader lang ang pumunta para iparating sa lahat ng aming nakasalamuha na hindi sila nag-iisa. Nararamdaman namin ang pagmamahal na yan at alam namin sa huli, ito ang magwawagi. Oo, tama yan. Oo, panalo talaga. Salamat, Trisha. Salamat.